Kita ko si Lau po. Lau po sa inyo, mga nanay. Happy Mother's Day. At masaya ba kayo? Amen. O gutom na kayo, katulad ko. Nakalimutan ko mag-almusal eh. Pero yung pansit ba almusal na yun? Yun na pala yun. Opo. Magbabagong buhay na po si Pastor. Magpapalit na po ako ng tiyan. Kasi kailangan ko mag-example para the right. Kailangan ko mag-exam. Oo. Yung mga magpalit na tayo ng tiyan ha. Mamaya i-chat ko si ChatGPT paano magpalit ng tiyan. Kasi lakad, opo. Lakad. Hindi kasi ako naglalakad eh. Yung kapag yung mineral, tubig, sa kabilang kanto lang namin, minimotor pa, brother Ray. Yeah. Tanggalin mo yung dilaw. Baba mo na yung dilaw. Doon. Wala na echo. Alright. Isa po muling Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay. Nung ako po ay nag-asawa, naintindihan ko na mahirap pala talagang maging magulang. At kaya nagpasalamat tayo doon sa nag-imbento ng Mother's Day para merong araw para sa mga nanay. Okay, kita ko din si Sister Ging, no? Nanay Tina, hello po sa inyo. Tsaka meron pa tayong isang bisita. Kararating lang. Bisita nino to? Pinsan, ikaw si... Palakpakan po natin si Louie. Yan, Louie. Louie, pwede ka tumayo para makita nila yung gwapo mong mukha. Nandiyan lang yan. Louie, okay. Thank you, Louie. You may be seated. Pwede na ako na umupo. Siya po ay pinsan, pinsan ni Athena. Welcome ka, Louie, ha? Oo. At ganon din sa kay Xavier tsaka kay John. Welcome po kayo sa ating simbahan. Ngayon po ay hindi po Mother's Day message ang message si Pastor. Next week pa po kasi yung ating Mother's Day celebration ay next week pa. Pero meron po diyang bibingka sa inyo. At kanina namigay kami ng bibingka dyan, saka ng kanin. Okay naman, maganda naman. At medyo na-late lang ng konti, kaya mahirap ipamigay. Kaya ang ginawa ko, sabi ko kay Brother Brian, para madaling maubos, pinunta nila doon sa kanto. Madali ba naubos? Hindi pa rin. Kasi konti na yung naglalakad, medyo tanghali na. Ngayon po ay mag-aaral po tayo ng salita ng ating Panginoon. Buksan po natin sa Romans chapter 12. Romans chapter 12. Verse number 3 hanggang verse number 8. Pag nakita na po natin, say amen. Yan na rin po sa ating screen. Romans chapter 12, verse number 3 to verse number 8. Salitan po natin basahin. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. So, we, being many, are one body in Christ, and every one members one of another. Our ministry, let us wait on our ministering, or he that teacheth on teaching. Let's pray. Father, we thank you for your word at sa amin pong pag-aaral. Nawa po kayo po ay inyo pong kausapin sa lahat po ng mga gifts and talents na ibinigay niyo po sa amin ay nawa po ay mapagamit po namin sa inyo. We thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. Last week po, pinag-usapan po natin yung full surrender at last week din po. And when we say full surrender, letting God have your life, na ma-recognize mo na, Lord, ikaw pala ang nagmamay-ari ng aking sarili, ng aking buhay. And then when you let God have your life, knowing na siya yung nagmamay-ari ng ating buhay, sabi sa verse number 2 ng Romans chapter 12, hayaan natin na baguhin niya yung ating buhay. Kung siya ang nagmamay-ari sa'yo,
may karapatan siyang baguhin ka. Transform by the renewing of your mind. Now, after this, pag tayo ay na-recognize natin na sa Panginoon na tayo at tayo ay babaguhin ng Panginoon, anong kasunod? Ang kasunod po nito mga kapatid, sinabi po sa verse number 3 to verse number 8. The title of this message is You. Yan. Pakita mo nga si Steph. You. Ikaw. You. Sabihin mo ako. Ako. You. A gift to the body of Christ. Now, when we say body of Christ, ikaw at ako, nung ikaw ay tumanggap sa Panginoon bilang yung tagapagligtas, ikaw ay napabilang sa tinatawag na katawan ng Diyos. Ikaw ay napabilang sa tinatawag na pamilya ng Diyos. Once na nireceive mo si Jesus Christ as your Lord and personal Savior, kabilang ka na sa tinatawag na pamilya ng Diyos. Meron ka ng pamilya. Ikaw ay born again na dahil ikaw ay sinilang na muli, meron kang bagong kapanganakan, bagong buhay, meron ka na rin bagong pamilya. Kabilang ka sa family of God. Lahat ng tao sa mundo na tumanggap kay Jesus Christ, sila ay pamilya mo. Kaya ang tawagan natin dito, mga kapatid, mga ate, mga kuya, magkakapatid tayo sa Panginoon. Ikaw ay kabilang sa pamilya ng Diyos. At bilang iglesia, bilang simbahan, bilang isang lupon, bilang isang grupo na tinawag ng Panginoon, naging kasapi ng pamilya ng Diyos, tinatawag tayo ay kasapi sa katawan ni Kristo. Nung ikaw ay iniligtas ng Panginoon, inilagay ka sa simbahan na ito. Ang simbahan, hindi itong building. Ang simbahan, ikaw at ako, na nag-gather tayo dito sa PBBC, Paliparan, tayo ay isang simbahan. Ang simbahan, hindi yung building. Building lang yun. Ang tamang definition ng Bible sa simbahan, yung mga taong itinawag ng Diyos, nagtipon-tipon, sila ay nagkakaisang i-worship si Lord. Now, nung inilagay ka dito ni Lord, parte ka ng katawan ng Panginoon. Ikaw ay mahalaga. Ikaw ay importante. Ikaw ay regalo sa katawan ni Kristo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, blessing ka dito sa church. Kaya sabihin nyo, paano ako blessing, pastor? Paano ba ako magiging blessing? Yan po yung pag-uusapan natin. Paano tayo bilang isang kasapi ng katawan ni Kristo, ano ang part natin sa bawat isa? Ang sabi ng Biblia, tayo ay binigyan niya ng gifts. Binigyan niya tayo ng gift. Now, pastor, ano ibig sabihin ng gift? Regalo? Ano ibig sabihin ng regalo? Nung ikaw ay naligtas, merong gifts na binigay sa iyo si Lord. At itong gifts na to, maaaring dalawa, maaaring isa lang, maaaring marami. Hindi natin alam. Depende kung ano ang binigay sa iyo ng Panginoon. Ano ang pinagkaiba ng talent sa gift? Now, ang talent, pwedeng meron ang unbeliever. Ang believer, pwedeng may talent. Talent, believer, unbeliever. Pero ang gift, yung regalo ng Diyos, para lang yan sa mga believer. Kapag ikaw ay iniligtas ng Panginoon na meron kang talent, kunyari, ikaw ay magaling kumanta, at pinagamit mo yan sa Panginoon, ang gift mo ay ministry of uplifting. Ibig sabihin, na-enhance mo yung talent mo, nagagamit mo yung gift mo sa Panginoon. Uulitin ko talent. Halimbawa na lang, ikaw ay kumakanta. Yan, nagtitrip, di talaga siya pwede. Kaya, hindi kaya, kailangan natin ipaayos. Yung may mga gift sa pag-aayos, yung may mga talent sa pag-aayos. Pinagamit mo sa Panginoon, then that is ministry na e-enhance mo or nagagamit mo yung gift mo. Pag hindi mo ginagamit yung talent mo, hindi ma-e-enhance yung gift mo. Pag hindi mo naman pinapractice yung gift mo, walang mangyayari. Tayo ay nasa katawan ni Kristo, merong gift na ibinigay si Lord sa iyo, si Lord. Ibig sabihin, meron kang gagawin dito sa simbahan. Hindi pa pwedeng, pastor, basta, makikinig lang ako. Wala akong gagawin. Hindi, alam mo ba, yung presensya mo, yan ay malaking encouragement sa bawat isa. Pastor, wala naman akong talent. Hindi nga yung talent yung pinag-uusapan.
Meron tinatawag na yung gift of encouragement. Kung wala kang talent, hindi ka marunong ganito, hindi ka ganyan-ganyan, maging maaga ka sa church. Kasi malaking encouragement yon, lalo na sa pastor, lalo na sa mga leaders, sa mga nagtuturo. That is also a gift of encouragement. Now, dahil meron tayong relasyon sa Panginoon, tayo ay magkakapatid sa Panginoon, and then we surrender our lives to the Lord, babaguhin tayo ng Panginoon, ang kasunod nito ay paglilingkod. Kaya tayo binigyan ni Lord ng service, ng gift. Tayo ay iniligtas ni Lord upang maglingkod. Save to serve. Sabihin natin, save to serve. Lalo na kayo mga kabataan, 15 years old, 12 years old, 13 years old, nakilala nyo ang Panginoon. Kung hindi nyo ipapagamit ang buhay natin sa Panginoon, walang mangyayari sa buhay natin. Sabi ng Biblia, we are saved unto good works. And we are gifted to serve in a particular way. Maraming mga Kristiyano, merong dalawang extreme. Kapag sila merong gift, halimbawa, gift of teaching, magaling sa pagsasalita, kaya ang gift niya, gift of teaching. Talagang yung karisma niya sa pagsasalita sa mga tao, magaling, maganda. So, nang naligtas siya, meron siyang gift ng pagtuturo. Ang isang extreme, yung indispensable. Ako, pastor, kung ako mawawala sa ministry, kung ako absent sa church, baka walang mangyari sa church, baka hindi mag-grow. That is extreme. Isa yan sa wrong thinking. Extreme yan. Sa kabilang banda naman, meron naman isang extreme. Yung tipong, dito, I am indispensable. Pag wala ako, walang mangyayari. Sa kabila naman, pastor, I am worthless. I have nothing to do. I have nothing to offer to the body of Christ. That is wrong. Because as I said earlier, sinabi ko kanina, nung niligtas tayo ng Panginoon, merong gift na binigay sa iyo si Lord upang gagamitin mo para sa Kanya. So in verse number 3 to verse number 8, itong dalawang extreme na to, ito yung ating babasagin. God wants to use us and the gift He gave us in the body of Christ. Ulitin ko, niligtas ka ng Panginoon, may gift na binigay sa'yo, at yung gift na yan, gagamitin mo kay Lord. So sa verse number 3 to verse number 5, hindi po matagal ang preaching ni Pastor ngayon. Kasi 2 points lang. Number 1, don't think too much of your gifts. I met a lot of Christians, very talented, very gifted. Ang gagaling nila. Kaya, dati nung unang punta ko dito, lalo na si Brother Andy, nabanggit si Brother Andy, no? Nung nakita niya ako magpiano, parang galing na galing siya sa akin, Brother Donald. Sa isip ko, Brad, kung alam mo lang, walang-wala talaga ako. Walang-wala talaga ako sa magpiano. Sabi ko, pag nakilala niyo si Pastor Jezreel, ayun, makakalimutan niyo na ako. Nakilala na si Pastor Jezreel. Pastor Jezreel po, nakapangaral na rin dito, nakapag-serve na sa atin at nag-special number din siya. Talagang kung ako ay grade 1 sa piano, yun, mga grade 4. Pero maraming mga Kristiyano, dahil meron silang talent, dahil sila merong mga gift na ganito, nagiging dahilan para maging mayabang sila. So sinasabi ng Panginoon, huwag tayong maging mayabang. Dapat, kung meron tayong talent, kung merong gift na ibinigay sa atin ng Panginoon, huwag tayong magmayabang. Kaya sabi sa verse number 3, look at that. Verse number 3, for I say, through the grace given unto me. Ito yung sinasabi ni Apostle Paul, na lahat ay sa biyaya lang. Hindi tayo pwedeng magmayabang. Si Apostle Paul, pag binasa mo yung Philippians chapter 3, grabe ang credentials. Siya ay Hebrew of Hebrews, ibig sabihin, wala siyang halong dugo. Kasi tayong mga Pilipino, hindi natin maiintindihan yung, sino ba dito may dugong bughaw? May dugong, royal blood kayo? Ilocano. Ilocanong, tayo mga Kristiyano, walang ganyan na. Walang away ng mga Tagalog, tsaka walang away ng mga Bisaya. Sa internet lang yan.
Huwag niyong pinag-aaway-aaway yung mga Tagalog at mga Bisaya, lalo na yung mga Ilocano. Pag mga Kristiyano, kung Kristiyano ka, walang Bisa-Bisaya, walang Taga-Tagalog, walang Ilocano, lahat tayo dito magkakapatid kay Lord. Oo. Pero pag hindi mo gusto yung saluyot ko, hindi, joke lang. Walang ganon. Yun yung ibig sabihin na magkakaiba tayo. Now, si Apostle Paul, sa tindi ng credentials niya, sabi niya, kung meron mang magmamayabang, mas may ipagmamayabang ako. Tapos sinabi niya yung mga credentials niya. Pero sabi niya, lahat ng ito, I count it for loss. I count it loss for Christ. Walang kwenta to. Kasi lahat sa biyaya lang ng Panginoon. Kaya tayo, minsan, yung mga possessions natin, kung ano yung meron tayo, sabi ng Biblia, huwag nating ipagmamayabang. Kasi sa biyaya lang ito ng Panginoon. Sabi ni Apostle Pablo, kailangan tayo ay maging humble. Humility because of the grace of God. A characteristic feature of Paul's life as evidenced by the words, by the grace of God, I am what I am. Uulitin ko ulit. Ano yung motor mo, Brother Brian? Rusi? Rusi, no? Sa inyo po, Brother, anong brand? Yamaha. Oo. Kaya sa'yo, Brother Rai? Suzuki. Ano yung pinakamagandang motor na gustong-gusto mo, Brother Brian? Kawasaki, Ninja, maganda ba yun? Wala kasi yung motor. Di, nagkaroon na si Brother Brian ng Kawasaki Ninja. Injan? Ninja? Nagtataka ba't Ninja? Ninja, Kawasaki Ninja. Di magpo-post ngayon si Brother Brian sa Facebook. Dating naka-Rusi, ngayon naka-Kawasaki Ninja. Hindi po ganoon, mga kapatid. Pagmamayabang yon. Yan ay, dapat ang nakalagay doon, sa bunga ng panalangin sa biyaya ng Panginoon. Kayo din mga nanay, ang hilig nyo mag-My Day. Tapos ang nakalagay, buti pa ako nakakapag-relax. Thank you, Lord. Binibidyan yung Tagaytay, no? Buti pa ako, nakarelax. So, dapat palaging sa biyaya ng Panginoon, pagpapala ng Panginoon. The Bible says, to every man, verse number 3, to every man, that means you and me. Lahat tayong nandito naniligtas ng Panginoon. Verse number 3, that is among you, not to think of himself, wag mamayabang, more highly than he ought to think. Wag tayong isipin natin na tayo ay ganito, tayo ay ganyan, tayo ay self-entitled. Meron ba ditong meron ba dito sa mga kabataan naging SK na kayo? Wala pa. SK. O, yung tito mo, barangay tanod. Dito. Or ikaw ay, may naging officer na ba dito ng HOA? Kaya sa dito, sa inyo, wala pa? HOA? Yung dito, wala pa? Sa atin, kahit yung pinakamaliit na posisyon, pinagmamayabang na. Kahit nga hindi ko yung nasa posisyon Susumbong kita. Yung kaibigan ng lolo ko, barangay tanod. Mayabang na. Self-entitled. Pag Christian tayo, dapat hindi tayo self-entitled. Dapat, tulad niyan, naiinis ako sa yung mga motor. Maganda nga yung motor, pero yung isip, ang hirap magsalita ng vulgar word kasi may mga bata Pero malalaki naman na kayo, di ba? Oh. Ang ganda ng motor, pero yung pag-iisip hindi tama. Sinabi ng nakalagay na church zone or school zone, wag maingay. Anong gagawin? Bomba ng bomba. Makakainis yung mga ganyan Kaya dapat lagi may checkpoint sa motor. Brother Marvin, no? Oo. Tama ba? Wala ka ng motor Oo. Yung palagi nilang sino-showcase, yung kanilang kayabangan. Sabi ng Biblia, wag tayo ganito ang pag-iisip natin. Ayaw yan ng Panginoon. Why? Kasi binababa ng Panginoon ang mga mapagpaimbabaw.
The Bible says, think soberly. It means to think sensibly. Kapag ang isang lasing na, hindi na yan sober kung ano-ano nang pinagsasabi niyan. Minsan, sa kayabangan natin, sa kayabangan ng tao, ganito po, nakakapagsabi siya ng mga bagay na hindi soberly. Verse number 3, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly according as God hath dealt to every man the measure of faith. It means our duty is through eyes of faith. Tignan natin yung mga gifts na binigay sa atin ng Panginoon, yung mga talent na binigay sa atin ng Panginoon, through them, we will exercise our faith. It is not wrong to recognize gifts in our lives. Ang mali, it is wrong to suppose that you by yourself gain the gift. Pag sinabihan ka ng, ang galing mo kumanta, o yung mga gumagraduate, may mga honor, meron kayong mga na-achieve sa buhay, kakristyano mong tao, wala man lang mention ni Lord. Hello? Mga students, dapat laging ang credit sa Panginoon. Kasi, tayo, wala naman talaga tayong alam. Kaya nga tayo nag-aaral eh. Kasi wala tayong alam. Hindi yung kinikredit mo na, I can do all things through me. Di ba yung bata? Imbis na nakalagay, ginamit niya pa yung Bible, I can do all things through me. Tapos sasabi niya, Lord, wala kang ambag dito. Sa akin lang itong lahat ng lakas na to. Kung sisingilin tayo ni Lord sa lahat, yung hangin na nilalanghap natin, yung lupa na tinatapakan natin, wala tayong mapagmamalaki sa Panginoon. Now, Christian ka pa, kaya dapat wag credit sa'yo, laging sa Panginoon. That is sinful independence. It is wrong to suppose that you are better than others because of the gift that you have. Kung si Kuya Brian nakakapagpiano, ako nakakapagpiano, kung ikaw ay meron kang isang bagay na ginagawa, lagi mong tatandaan, sa mata ng mundo, sa mata ng tao, laging merong mas magaling sa atin. Laging merong mas matalino sa'yo, believe me. Laging merong mas better sa'yo. Kaya wala tayong dapat ipagmayabang. To suppose that you have gifts that you really don't have. Meron namang iba, ang tawag dito, assuming. Kayong mga kumakantads dito sa unahan, pag kayo ay nasabihan ng parang naano tayo ng konti, huwag tayong ma-offend, dapat magpasalamat pa tayo. Kasi ganito po yan mga kapatid. Sobrang daming lakas ng loob ang inipon ng taong yon para sabihin sa'yo kung ano yung mali mo. Katulad kahapon, kasi yung pianist, si ma'am, nakaupo, kilala ko yun mga kaibigan ko. Tapos may mga musician. May kumanta, Brother Bong. How great thou art. Sa una, ang taas ng key. Oh Lord my God. Ganda ng boses. Tapos sabi ko, patay ito sa chorus, Sister Kay. Mataas to. Pagdating ng chorus, nag-change key pababa. Change key talaga, ibang kaiba yung key. Tinitignan ko yung mga musician, nakaganto. Hindi malunok yung laway eh. So ako, sabi ko, paano kaya ako tatiming na ganito, ganyan? Kaya pala walang piano, a cappella lang, kasi nga paiba-iba siya ng key. Maganda yung boses, pero yung key, yung tono ba, paiba-iba. Yung lapat ng chords, paiba-iba. So kahit ako, nahihirapan akong i-rebuke yung taong off-key, mali sa tono, etc. etc. Kaya pag tayo kinorek, magpasalamat tayo. So, lalo na sa mga young people, magtatampo kayo, okay lang yun, tao kayo eh. Pero, tatanggapin nyo lang din. Verse number 3 again, the Bible says, according as God hath dealt to every man the measures of faith. It means, God divided up a lot or to measure out kung ano yung ibibigay sa atin na mga gifts. God cannot and will not choose a proud individual. Why?
Kasi, ang gusto ng Panginoon, ang glory ay mapupunta sa Kanya. Kaya sa gifts na ibinigay sa atin ng Panginoon, huwag po tayong magmayabang. 3 humbling thoughts. Letter A. Pride is foolish when you realize God intends us all to have differing abilities. Mamaya, i-discuss natin yan. Merong iba't ibang mga abilidad, talento, biyaya, regalo na ibinigay sa atin ng Panginoon na meron at meron kang mako-contribute. Ang contribution, hindi lang laging pera, mga kapatid. Mamaya, pupunta tayo dyan. Relax lang kayo. Sabi ng Biblia, verse number 4, For as we have many members in one body, and all members are not the same office. Marami tayo, iba-iba tayo bilang tao, pero hindi pare-parehas yung ibinigay sa atin ng Panginoon. Kung lahat dito choir, sino na makikinig? Kung lahat magpipreach, sino na makikinig? Kung wala din naman magpipreach, ano matututunan natin? Iba-iba ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, ang isang katawan, wala diyang least important. Lahat yan importante. Sabi nila yung appendix, tama ba? Appendix, walang kwenta. Pero, ang modern technology na medical technology, hindi ganoon na yung sinasabi. Meron siyang gamit. Kasi, kinreate yan ni Lord, hindi for nothing. Meron niyang gamit. Sa atin din, sa buong katawan natin, hindi pwedeng sabihin ng mata sa tenga, wala kang kwenta. Hindi pwedeng sabihin ng kamay sa paa, wala kang kwenta. Ako ang dahilan kung bakit nakakakain. Sabi naman ng pa, kung hindi ako pupunta dun sa kainan, hindi ka din makakakain. Walang ganon. Kaya sa church, dapat walang pataasan. Ako ang pastor. You call me pastor. I'm in the position of the office of a pastor. Pero lahat tayo magkakapatid sa Panginoon. You respect me, I respect you, and then we love each other. Merong positions, pero hindi ibig sabihin, sa mata ng Panginoon, minsan, hanga ka talaga kay Pastor Bong Minsan, pag mag-i-introduce siya ng young people, ito, si Sister ganito. Bebless ako dito, mas faithful nga to sa akin Bakit? Bago pa si Pastor dumating, andyan na si Sister, andyan na si Brother. So, faithfulness pa rin ang basihan. Diversity in church body is part of the marvelous plan and the wisdom of God. Iba-iba tayo. Tandaan nyo, iba-iba tayo. Kaya wag mong ipilit na maging ganito ako, dapat maging ganyan ka. Hindi. Dapat lagi natin itanong, ano ang gusto sa'yo ng Panginoon? Sinasabi ko kay Brother Brian, kay Brother, asan na yun? Si Gerald. Lumabas. Si Brother Marvin, kung hindi talaga kayo tinatawag ng pastor magpastor, huwag kayong magpastor. Pero kung tinatawag kayo ni Lord magpastor kayo. Yes or no lang yan Kung ano ang kalooban, hindi pa pwedeng pipilitin ko kayo. Kasi sabi ng Bible, if any man desire the office of a bishop, kailangan gustuhin mo. Kailangan ginusto mo, kailangan ginusto ng simbahan, at dapat ginusto ng Panginoon. So sa atin din naman, itong mga bagong young people natin, huwag natin i-expect katulad na natin agad. Na kung paano tayo mag-participate sa church, ganun din dapat sila. Merong dealing si Lord bawat isa sa atin. Another one, pride is foolish when you realize we are all in this body together. Kaya, kamangmangan ang pagiging mapag-imbabaw. Pag na-realize mo na tayo ay iisa, lagi kong sinasabi sa atin, mas malakas tayo pag tayo ay magkakasama. We are stronger together. Sabihin nyo nga, we are stronger together. 1, 2, 3, go. So, itong thumb. Di ba, ang hirap kong kunin yung tissue, pag ito wala, maaari.
Pero pag yung malalaki na, mahirap na. Yung mga tingting, pag mag-isa lang yan, tusok-tusok lang ng dahon. Pero pag wawalisin mo na yung marami, wala na magagawa yan. Di ba nung elementar, hindi ko alam kung naranasan nyo pa sa school, no? Tagi-isang tingting eh. Kaya ubos yung tingting ng school, lagi may pa-project na tingting. Kasi ginagawang pantusok eh. Pero pag magkakasama sila, mas maraming nagagawa. Yung locust, mag-isa lang yan. Pag mag-isa lang yan, wala yang kwenta. Isang patay mo lang yan. Pero pag swarm sila, pag marami sila, kaya nilang umubos ng isang bayan. So sinasabi ng Biblia, we're all in this together. Bira parang High School Musical ah. Alam nyo may High School Musical? We are all in this body. We are all in this ministry together. Magkakasama tayo. Walang iwanan. Na-realize ko, ano lang tayo, sabi ko, mabilis na ako mag-preach. Pero mahaba pala to. 11:07, no? Isa sa pinaka-iinis ko sa karanasan ko po. Sasabihin ko na sa inyo. Limbawa, sinabihan kita na gawin mo to, pero hindi mo ginawa. Nakakainis yun. Kapag ayaw mong gawin yung isang bagay, sabihin mo ng mas maaga kasi ipapagawa ko sa iba. Amen? Pag sinabi kong ganito, lalo na sa inyo, mga young people, gawin nyo to. Pag ayaw nyo, sabihin nyo agad. Pero natuto din ako eh. Hindi, sabi naman ng isang pastor, nung presidente namin sa Bible School, people, gentlemen, don't give up on people. Pagdating sa ministry, huwag ka susuko sa tao. Kasi baka hindi pa sa spiritually matured. Baka hindi niya pa naiintindihan. Ang ginawa ko, sige, ganun pala, huwag kang susuko sa tao. Sige, uutusan ko pa rin to kahit alam niyang hindi niya gagawin. Pero mag-uutos ako ng iba. Pag hindi ginawa ni ganito yung ganito, gawin mo ha. Pero ngayon, na-overcome ko na yung mga ganong inis. Another one, andyan pa tayo mga kapatid. 2 points lang to eh. Pero sa isang point, 3 ang point. 3 ang sub-point. Magiging kamangmangan ang pagiging mapag-imbabaw kapag na-realize natin how much we need each other. So I'm telling you, my brother and sister in Christ, sabi ng Bible, every one of us, members of one another. Verse number 5. Tayo ay kasapi. So tingnan nyo yung, halimbawa, walang men. Wala si Brother Bong. Sabihin natin, wala. Di ba, minsan wala si Brother Bong kasi nasa seaman siya eh, before. Si Brother Ray lang, nandito. Eh kung wala si Brother Ray, tapos may time na wala lahat ng lalaki, halos mamamatay si pastor pag ganun every Sunday, wala. Ikaw, young people, kung wala maghuhugas ng plato dyan, mahirap. Kaya sasabihin mo, wag mong sabihin wala kang silbi. Meron kang silbi. Tumingin ka lang doon. Amen, young people? Baka sasabihin nyo, pastor, bakit yung mga nanay hindi naghuhugas? Tsaka yung mga tatay. Hindi. Sila na nga nagluto pag huhugasin mo pa. Pastor, ba't yung mga lalaki? Si Kuya Brian, si Kuya Je, si Kuya Marvin, hindi ko nakikitang naghuhugas. Kasi sila na yung, pag may inuto si pastor, sila nagpipreach din dito. Gawain din nila mag-preach, magpiano, yung mga gawaing pang-pulpito, ginagawa nila. Pero time to time, naghuhugas din sila. So, ibig sabihin, kailangan natin ng isa't isa. Ito nga, minsan, nandito eh. Pag may nakita kayong mali sa church, gawin nyo na. Pag eto, minsan, nakaganto, mag-uumpisa na yung service. Mahirap ba yan iganyan? Sabi nga ng mga kaibigan kong Bisaya, seconds lang yan. Seconds, ibig sabihin, seconds lang yan. Wala pang 1 segundo yan. O wala pang 1 minuto. Segundo lang yan. Tsaka ayaw na ayaw ko, sa Brookside, galit na galit ako sa mga young people. Pag nakakakita ako ng young people na kumakain at nagkakape sa tabi ng piano, Brother Ray. Dito kasi hindi pa ako nagagalit eh.
Kasi baka matakot si Sister Danica. Si Danica, baka din na mag-bless sa akin eh. Ano pa? So sabihin mo sa katabi mo, kailangan kita. Kailangan. Sister Maya, hindi lang kay Brother Bong. Kailangan kita magbayad ng bills. Si Sister Ria, walang masasabihan ng kailangan kita. Ayun, si Heart na lang. Kailangan ka dito sa church. Ano ang goal natin? Ano ang vision natin? At the end of this year, ilan na lang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Marami pang upuan dyan. Marami pa tayong tatrabahuhin. Ang vision natin, walang upuan na hindi makuupuan. Pastor, pag natapos na yung vision natin, ano naman next nating vision? Magdagdag tayo ng upuan. Na tipong dito, may mga nakaupo na. Tapos, tsaka na tayo magdi-decide, Pastor, di na tayo kasya dito, alis na tayo dito. Gusto nyo ba habang buhay dito lang yung simbahan? Walang parking, may kapitbahay. Joke lang. Lahat ng place may kapitbahay. Dapat magkaroon tayo ng vision. Pero magagawa yon pag magkakasama tayo. Yung walang kumbaga sa manok, walang sayang. Walang tapon. Lahat ng parte nagagamit. Ikaw, part ka ng church na to, meron kang gamit. Pastor, paano ako matanda na? Sasabihin ko nga sa'yo, presensya mo nakaka-encourage na. Kasi kahit hirap ka magpunta sa church, nagpunta ka sa church, may encourage si pastor. At pag na-encourage si pastor, may encourage ang bawat isa. May encourage tayong lahat. Magpapalakasan tayo sa bawat isa. Okay, andyan pa kayo mga kapatid? Amen. Verse 6 na tayo hanggang verse number 8. So, don't think too much of your gifts. Huwag ka masyadong magmayabang. Kasi foolishness. Pag na-realize natin to ng mga bagay-bagay na to, we really need each other. Number 2, and our last point, don't fail to use your gifts. Huwag nating sayangin na yung mga ibinigay sa atin ng Panginoon ay hindi natin gagamitin. Our question is not, Pastor, how can I shine? Diba? Yung mga laging tumatayo dito sa stage, kasi gusto nila maging ma-shine, ma-highlights. Hindi ganyan dapat ang tanong. Dapat ang tanong, Pastor, brother, sister, how can I serve? Paano ako makakapaglingkod? Paano ako makakatulong? Yan, sa verse number 6, 7, and 8, merong gifts na binigay dito ang Panginoon. Una-una, verse number 6. Use your gifts. Verse number 6, prophecy. Okay, letter A, use your gifts. Ano po yung mga gifts na to? Prophecy. Now, ang prophecy dito, hindi yung matutulog ka, tapos makakakita ka ng, ganito, ganyan, sasabihin ko kay Pastor, Pastor, nakakita ko ng angel sa panaginip ko. Ano kayang ibig sabihin nun? No. Hindi tayo naniniwala doon. Hindi tayo naniniwala sa vision, hindi tayo naniniwala sa kung ano-ano pa man. And we have a long explanation about it. Pero anong ibig sabihin ng prophecy dito? Kasi pag sinabi nating prophesying, dalawa ang ibig sabihin niyan. Foretelling, F-O-R-E, pag sinabi mong foretelling, yan yung ginagawa ng mga propeta ng Old Testament. Yung sinasabi nila yung specific na mga mangyayari. Sabi sa Northern Kingdom, wag ka, dadating ang Assyrian Empire upang kayo ay sakupin. Nag-prophecy sila, yun nga ang nangyari, totoong nangyari. Pero ang Southern Kingdom, dadating ang mga Chaldeans, yung mga Babylon, yun ang nangyari. Foretelling. Pero, pangalawang trabaho ng foretelling, ang trabaho din ng mga propeta ay yung forthtelling, F-O-R-T-H. Ano yung forthtelling? That is speaking the word of God. Kaya tayo nagbibigay ng memory verse. Kasi pag nag-memory verse tayo, na isi-share natin sa mga kapatid, na-encourage tayo. Tayo ay muling na-fuel, na-rejuvenate, na-revive. Dahil wala nang makakapagpa-revive sa atin, kundi ang salita ng Panginoon. Yan ang ibig sabihin ng prophecy. To foretell God's word. Kaya pag may magpapa-advise sa'yo, hindi kung ano-anong ina-advise mo.
Hindi yung idea mo, hindi yung principle mo. Dapat kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos. Mahirap sa atin, we are leaning in our own understanding. So kayong mga kuya, mga ate, mga nanay, tatay, pag may lumapit sa inyo, mga young people, nagpapa-advise, secondary lang yung experience nyo. Okay? Kasi ang experience mo, hindi pa pwedeng applicable sa lahat because things are not always the same. We are all different. Pero ang authority dapat yung Word of God. Kung meron kang prinsipyo na sasabihin mo sa bata, dapat naka-align sa salita ng Diyos. Hindi kung ano-ano ang mga ina-advise mo. Kaya nasisira ang buhay ng mga bata eh. Mali ang nalapitang advisor. Amen? Kaya naman mga young people, pag sinabi sa inyo ng Holy Spirit deep inside, na parang mali yung sinabi ni Kuya Brian, ay tanong nyo sa iba. Tanong nyo kay Kuya J. Tanong nyo sa mga ate, kay Ate Ria. Tanong nyo kay Pastor. Para ma-confirm nyo. Another one, faith. Another gift is faith. Faith is a gift from God. Ano po ang ibig sabihin nito? Now, may mga believer na tipong parang imposible, pero dahil matindi yung pananampalataya nila, na-encourage yung ibang believer na magkaroon din ng ganung pananampalataya. Kasi sa church, aminin nyo at sa hindi, maraming puno na lang negative. Pag sinabi ni Pastor, mamimigay tayo ng bibingka sa mga kapitbahay, hindi naman sila magsisimba. Hindi naman yun ang ating, hindi naman natin, hindi lang naman yun ang purpose natin. Ang purpose natin, gusto nyo ba yung mga kapitbahay natin, kaaway natin? Pag naging kaaway natin si Nanay Sharon, yari tayo. Walang maglalabas ng basura. Pag nandiyan yung basura, nanay siya, Kasi kapitbahay natin. Kaya sabi ko na siya, dito, may bintana. Dito, walang bintana eh. Hindi pa pwede kasi nandyan ka eh. Palagi nilang negative. May swimming sa 30. Naku, wala akong pera. Di na ako sasama, walang pera eh. Wala man lang pananampalataya na ipagpe-pray sa Panginoon yung inyong pang-entrance fee. Si Sister Helen at Sister Maya na nga magdadala ng pagkain, aasan nyo pa yung entrance sa kanya. Di ba? Nandito ko pa ba nan, Sister Magda? Di ba magdadala ka din ng pagkain? Gusto nyo pang pag-ugasin yung mga nanay, samantalang yan na nga lagi nagdadala ng pagkain. Another one. Andyan po kayo mga kapatid? Proportion. Look at verse number Romans chapter 12. Nawala na yung Romans 12. According to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. It means a different word but similar idea as verse 3. Measure of faith. As in verse number 3, ang warning ng Panginoon against going beyond what has given. In other words, don't prophesy about that which God has not revealed. If God did not say it, don't proclaim it. Sa madaling salita, huwag kang assuming sa mga bagay na hindi naman binigay sa iyo ni Lord. Okay? Pag sinabi sa iyo na matatanda, anak, itabi mo, ako na. Makinig ka sa kanila. Nakikita kanila yung paghiwa mo ng kalabasa, imbis na pa-square, pabilog. Pag ano ka maghiwa, Hindi, ako inutusan ni pastor eh. Hindi po, ako inutusan. Hindi. Kahit ikaw ang inutusan ko, pero pag nakita ka na mali na yung ginagawa mo, makinig ka. Ganon yun. Verse number 7. Or ministry. That is service. Yung ginagawa ng mga deacons, yung ginagawa ng mga ladies. Next week, yan po ang pag-aaralan natin sa Mother's Day. Ano ba ang role ng mga mothers, ng mga ladies sa simbahan? Teaching, teach it. Yan. Or ministry, let us wait on ministering, or he that teacheth. Yung mga nagtuturo, blessing po yan sa simbahan. Pag wala si Brother Ray, pag wala si Brother Bry, pag wala si Brother Gerald,
Wala yung mga nagtuturo. Paano na? Pastor, 1 week, baguhin muna natin yung doktrina natin. Pwede muna babae mag-preach. Sino kaya pwede, Sister PB? Ikaw na lang. O, pwede si Sister Kay, pag wala talaga. Sinong next in line? Ha? Si Hart. Pag no choice talaga, si Kim. Si Kim mag-preach dito. Kaya, si Kuya Brian, jolly yan, pero respetuhin nyo. Kasi preacher natin siya dito. Ha? Huwag niyong kukutusan pag Kuya Brian, huwag ganon. Kasi preacher natin yan. Sige, Kuya, ano naman, Gerald, wala akong masasabi dyan. Labas ako dyan. Dahil mabait yan si Kuya Gerald. Blessing sila sa church. Lahat tayo, blessing tayo dito sa church. O si Nanay Lot, dadala niya yung mga bata, mga kapitbahay. Nakaka-encourage. Yung mga bata, dalin. Okay? Tsaka, pag may announcement naman si Pastor sa GC, mag-heart react naman kayo. Ulitin ko, pag may announcement si Pastor sa GC, mag-heart react naman. Hindi angry, may angry. Hindi, napindot lang. Napindot lang yun. Sabi ko, lahat ng react, angry ah. Next, exhortation, encouragement. I believe karamihan sa atin, meron tayong gift ng exhortation. Alam niyo yung simpleng topic, kapatid, hindi sa pagmamayabang, pero nung ako ay nasa Brookside pa, yung mga matatagal lang hindi nagsisimba, palagi ko yung sinachat kahit hindi sila nagre-reply. Kahit hindi sila nagsisin, kasi alam ko, nakikita nila yon. Kasi alam natin, di ba? Pwede yun, di ba? May technique yun, di ba, young people? Nasin mo kahit hindi makalagay na nasin. Hindi ko alam kung paano yun eh. Pero alam ko, nakikita nyo. Kaya pag nag-chat ako kay Heart, kahit di niya nasin, alam ko nasin niya yun. Nag-chat ako sa inyo, nasin niyo yun. Yung mga backslider, nakikita nila yun. Kaya, kung meron man dito sa church na best friend mo dati na wala na ngayon, i-chat mo. Kasi nakikita nila yun. Sa kakakulit mo, doon sa Brookside, sa kakakulit ko, kamusta ka na? Ang daming kamusta ka na, kamusta ka na, kamusta ka na. Yun pala, kinakausap na ni Lord na bumalik na sa church hanggang magre-reply, okay lang. Yun na yun. May edge ka na nun. Meron pang pag-asa. And under this point, kung alam mo yung gift sa'yo ng Panginoon, use your gift to the fullest. That means, masasayang ang bigay sa'yo ni Lord kapag hindi mo gagamitin. So mga kapatid, meron akong ipapakita sa inyo dito. At step, i-type mo na lang, hindi ko na ito nasama eh. Nandiyan ba kayo mga kapatid? O, sabi ko sa inyo, paglalagpas ako ng 1 oras, dapat, sisiw lang yan sa inyo kasi si Pastor Bing 3 hours mag-preach. Naku, nawala ah. Ito po. So, merong mga ministries na binibigay ang Panginoon. Una, Pastor, saan ako pwede mag-serve sa church? Kung ako pala ay importante sa church, tapos feeling ko wala akong ginagawa, saan ba ako pwede mag-serve sa Panginoon? Number 1, ministry of the word. Yan yung ginagawa ni Pastor. Nangangaral ng salita ng Diyos, yung mga preachers, yung mga teachers. Next, ministry of serving. Sino yung gumagawa nito? Yung mga mothers natin. Sila nagluluto, nag-aayos sila ng flowers. Pag mayroong mga beautification na ginagawa sa church, nagsaserve sila. Mga young people, ganun din. Naghuhugas kayo ng plato. Ministry yan. Ulit-ulitin ko, ang paghuhugas ng plato ay ministry. Hindi yung ako na lang ang laging nauutusan. Bakit, Pastor, lagi mo na lang pinag-uusapan yung paghuhugas? Masakit kasi sa mata yung yung nakatambak yung, alam mo yung sa bahay, tambak na yung hugasan. Pagdating mo sa church, tambak din yung hugasan. May encourage kayo doon? Si Maya, di ba nakaka-discourage yun? Kaya mga yung people,
ministry yan. Another one, ministry of equipping. Yung tayong mga matatagal ng mga Christian, nakita natin, bago, tatabihan natin yung bago, bibigyan natin ng Bible, bibigyan natin ng mga kung ano-ano, tuturuan natin paano mag-pray, kakausapin natin. Another one, ministry of lifting up. Kapag discourage yung kapatid natin, kinakamusta natin. At ito yung number 5, very important. Ministry of lifting up and ministry of supplying. Kapag sinabi ni pastor ng church, kailangan po natin ng gantong pera, ng budget, kasi po, ganto. Hindi ka man maka-attend, pero makaka-attend ang iyong contribution, ang iyong pera. This 20 hanggang 23, meron tayong, anong meron mga kapatid? Meron tayong, sa mga bata. Ang offering natin, since January, hindi katulad nung last year. So, di ko alam kung bakit. Ngayon, hindi natin pwedeng asahan yung ating general fund. Kailangan natin mag-commit. Ilagay mo lang dyan sa commitment sa ating sobre for kids. Yun na yun. Or for BBE, for kids. Or para sa mga bata. That is also a ministry. Hindi pinag-usapan kung yan ay 1,000 or 10 piso. Pag binigay mo sa Panginoon, kayo ang magkausap ni Lord. Wala. Hindi to, 5 piso. Nagbigay pa 5 piso lang. Pero maniwala ba ako, si Brother Edgar magbigay ng 50 pesos sa mga bata? Siyempre hindi. Yun ay parang ano ba yan? Si Brother Marvin, tingin mo magbibigay ng 500? Mababa yun, Sister Ria. Hindi, nagbigay na yan. Nagbigay na siya eh. Hindi pa ba? Sa tingin mo magbibigay ng 1,000? Iisipin yan. Pambira, pastor, anong tingin mo sa akin? Parang maliit naman yung pananampalataya mo sa akin. Oo. So mga kapatid, yan, yung ministry na po natin. Tapos, alam mo pa yung mga binibless ni Lord? Yung kahit hindi ka sinabihan, ginagawa mo. Halimbawa, may swimming. Ay, yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa, may ministry sila. Si Tupe may ministry. Ayan binigyan kayo ng cake, mga nanay. Kaya tagi-isa kayo, kaso lang toppings. Pag hindi ko siya sasabihan, pero pastor, para po to sa ano. So kahit mag-ibang bansa ka, pwede kang merong ministry. Ministry of supplying. Another one, ministry of leading and organizing. Pag sinabi ko, okay po, mga kapatid, mag-anniversary rin po tayo. Kung sinong gustong tumulong sa pagpaplano, kailangan ko ng mga mabini. Pag sinabing mabini, may mga utak. Yung sasamaan si pastor mag-isip, paano ganito, ganyan. Sige, pastor, sasama po ako. And ministry of helping. So, pagtulong. Anumang gift ministry na ilalagay ka ng Panginoon, sayang kapag hindi mo nagamit. So, mga kapatid ko sa Panginoon, isipin mo yung buhay mo, mamamatay lang din naman tayo, ba't hindi ka pa maglingkod kay Lord? So, meron tayong gagawin. Pastor, ganito ako. Degree holder ako, tapos pagliligpitin mo lang ako ng upuan. Kapag sabihin ko sa iyo na marami akong kaibigan, anumang profesyon nila, lawyer, doktor, pero pag nasa simbahan yan, walang doktor, walang lawyer. Kaya dito, kung meron mang engineer, kailangan i-address nyo siya ng brother, hindi engineer. Kung bibigyan tayo dito ni Lord ng lawyer, ng doktor, huwag nyo tatawaging doktor pag nasa church. Huwag nyo tatawaging engineer pag nasa church. Ang tatawag nyo sa kanila, kapatid. Kasi pantay-pantay tayo dito. Kahit ano ka pa, pagdating sa simbahan, ang boss natin, ang Panginoon. Hindi ako ang boss dito. Ako ay tagapagtiwala lang na kayo ay pangunahan.
So, ang kailangan natin, yung puso natin na maglingkod. Pag meron kang puso maglingkod, then you will give your life. I hope mga kapatid, ipagamit po natin yung mga gifts natin sa Panginoon. Let's all stand up and let's pray. Lord God, Heavenly Father, we are so grateful na after studying Romans chapter 12, na kayo po ang nagmamayari naming buhay, na gusto niyo pong baguhin yung buhay namin, hindi po dito natatapos. Gusto niyo po na meron kaming gagawin. Lord, kung meron man po sa kalagitnaan namin na struggle na kung ano po ang gagawin nila, kayo po ang magpakita sa kanila. Sa mga young people, na sila po ay bago sa pananampalataya, naniniwala po ako na meron po kayong inalalaang ministry para sa kanila. Pero kung bago nyo po kami gamitin, nais nyo po ng malinis na mangkok. Malinis na instrumento. Kaya narito po kami lumalapit, na patuloy nyo po kaming linisin, na lahat po ng mga nais namin gawin for you, Lord, para sa inyong kapurihan, para sa inyong pong kalwalhatian. At minsan po, naisip namin, we are worthless. Nagpapadefeat po kami sa ganyan thinking na dahil wala na kaming talent, wala naman, hindi kami katulad ng ni ganito, ni ganyan. Kaya po hindi namin ginagawang available ng sarili namin. Pero natutunan po namin sa iyong salita na meron po kayong ibinigay sa aming gifts. Sa kabilang banda, Lord, kami naman po mga nagsiserve, minsan mayabang kami. Ama, basagin niyo po ang aming mga kayabangan, palagi po maging humble po sa inyong harapan. Sa atin po mga kapatid na naririto, alam ko po, ano man mga trials sa buhay natin, hindi sinasabi ni Lord na maging okay ka muna bago ka mag-ministry. Okay ka o hindi ka okay, you can always serve God. Because in the process, the Lord will heal you. The Lord will protect you all throughout. So my brother and sister in Christ, the question is, are you willing? Do you have this heart na sabihin sa Panginoon, Lord, please use me kung saan nyo man po ako ilalagay. Kahit po sa simpleng anumang bagay na ginagawa po para po sa body of Christ, I will be faithful. If your heart is like this, Lord, if mapping the map sa floor po ng simbahan, if it is for you, it's an honor. Dahil yan po ang katotohanan ng mga kapatid. Doing something for the Lord, kung maliit man yan, malaki, lahat po yan ay honor because we're serving the great God. And that is your prayer. Kung meron kang mga pangailangan, meron kang mga gustong sabihin sa Panginoon, why not come forward? Could you please come and kneel to the Lord and ask the Lord, Lord, please help me. Gusto ko pong mag-minister. Gusto ko pong mag-serve. Lord, please help me. I have this sickness and I don't know what is the message of my sickness today. Lord, trouble po ang aking soul. I'm not okay.